Mapagpalang araw po sa ating lahat mga ma'am sir. Ayan, dito pa rin ako sa bayan ng Quiapo. Medyo maluwang tong titignan natin. 15 hectares po. Ito po yung umpisa niya. Ayan, nakabakod po yung kabilang property. Tapos ito naman yung ating titignan. Sabi sa atin ni Cap, mga 252 mahigit ang frontage nito. So, andito tayo sa Barangay Road. Tapos power line, tutok. Ang water source dito mga ma'am sir ay deep well. Linalagyan po ng water pump na di kuryente. So, ayun. Kagandahan po nito. Along cemented road tayo mga ma'am sir. Tapos ito yung property mga ma'am sir. Kasama po yung mga burol na yon. Ang ganda po ng burol na yun, no? So ang ganda pong gawing bakahan to mga ma'am sir. From provincial road to papuntang Nueva Ecija via Pangasinan. Siguro nasa ano po ito, nasa 25 minutes ang biyahe. Ayan po, may tanim na rin silang mangga pero malilit pa. Ang ganda po dun, talagang perfecto sa mga alagahing hayop, kambing, baka, mga chicken, mga heritage chicken. Ayan. So hanggang doon lakarin po natin mamaya. Pasilip ko lang banda rito mga ma'am sir para makita nyo rin. Ang kagandaan po nito, titled property mga ma'am sir. At buhay po yung seller nito. From Manila po ito 2 to 3 hours ang biyahe natin dito. Ayan, tanim sila ng kalabasa na ani naman na. Tapos doon po mga ampalaya. Ayan, sa mga naghahanap po ng maluluwang na property dito po sa Quiapo, pasok po yung 4 wells, puro simentado ang dadaanan natin. Wala pong rough road. Ayan, napakaganda. Pagka marami kayong mga baka, kambing, ayan, pwede po ito. Yung boundary po doon sa may blue na yon, yung ating tinitignan ngayon mga ma'am sir. 15 hectares ang titulo, pangalan po ng seller natin. So yung property na to may plot, may rolling, ayan. Tapos syempre pwedeng magtanim ng mga dito, gulay, lalong na po mga sili, mga kalabasa, okra. Ayaw po yan ng masyadong matubig. So ito sloopy type. Ganda dito, magandang magpatayo ng kubo. Tapos dun ang ganda po doon, pasilip ko lang po hanggang doon sa may ayan, Kensi hektarya, clean title. Yun po, parang nasa nasa New Zealand hanggang dun. Ganda ng view mga ma'am sir. Po. Tapos may natatamnan din palang palay doon. Parang kasama po yung doon. So papadala po ako ng lot plan para makita po natin yung view nito, ay yung shape ng property. May rice land din pala mga ma'am sir. So yun, pero the best to pag-alagaan ng hayop mga ma'am sir. Ang ganda gawing rancho. Ayan hanggang dun po, luwang pa po to. Ang ganda pa ng view. Ayan, so may rice land. Tanong natin kung ilang hektarya po yan ang nasasaka natin dito. Ayan sa mga naghahanap po ng 15 hectares ay maluluwang, murang mura to. Tara po sa may highway para makita nyo po yung frontage nito.
sa boundary. Ayan po. Pinasilip ko lang po sa loob. Ayun. Pagpasensyahan nyo muna. Wala pa po tayong drone. Pagka nakabenta-benta po tayo. At gaganda po yung ating presentation ng mga lupa. Kaya salamat po sa mga nagtsatsaga na nanonood sa akin kahit wala pa pong drone. God bless po sa inyo. Tara po sa harap. Ito, dito na po tayo sa may kalsada. Yan po yung kuryente natin. Sayang to, kung pwede lang sanang poultry. Kaya lang hindi pwede daw dito. Yan, ito na po yung property. Sama itong mga pampalaya kap na. Kadwa na. Ito yung frontage natin. Saan ang dulo kap? Oo, nakadikit talaga sa kwan. dito. Yung lampas nito, yung nakadikit na ganyan. Kasi yung may mga bahay may nakuha pa daw. Yung mga caretaker. So, tapos na. Tapos pa nga dyan sa kabila ng pandaw niya. 3 piece pa oh. 3 piece pa yung kuryente. So, hanggang dito garad yung frontage. Hanggang dito po yung frontage. Ito kanya pa to. Kanya tong dito, no? So mahaba-haba din talaga. Doon po tayo galing, oh. Galing po tayo doon. Sa may bakod. Ha? Oh, ito daw. Ayan. Ito daw. Ayan, tignan natin hanggang doon pa. So, slope type. Hindi naman ganong kaano yung pagka-slope niya, pero maganda siya. Kaya perfect siya sa sa pwede siyang gawing ayun, bakahan. Gawin siyang talagang alagaan pa ng mga hayop. Kaya lang yun nga, bawal daw po poultry na dito. So ayun, halagaan na lang ng hayop, baka. Ngayon, tapos may isang fish pan to, mga kamsar. Hanggang dun, ang ganda po no. Kasama po yung fish pan, no, Kap. Ay, so ano yan, tatanggalin na lang sa babawas daw po yung may mga nakuha pong bahay pala dyan. Pero yung 15 hectares pagka babawas po yan. Kasi may mga tenant din sila dito, pero okay naman na daw po ang usapan. Pero syempre kausapin natin sila ulit pagka tripping natin dito. Bagay, pagka nagtitripping ka pa lang, kung may pumapalag dyan, lalapit po yan. Kaya okay naman sila. Sila pa nga po yung nagturo nito, nakasama po yung mga bahay. Tignan natin yung fish pan. Ayan. So mga 200 nga ang frontage nito, mga ma'am sir. So pwede rin tayo magdagdag ng magdagdag pa ng fish pan kung gusto natin, painuman ng baka, kambing, ganyan. Ito po yung fish pan niya, maluwang din. Tapos yan, okay, po, murang mura to mga ma'am sir. 15 hectares ang price nila dito, 70 per square meter. So ayun, direct ko kayo sa para makakausap nyo siya kung sakaling makatawad ba kayo, or makipag-negotiate tayo para
Sana magustuhan nyo to. Medyo maluwang mga ma'am sir. Dito sa bayan po ng Kuya po. 15 hectares titled property. At pangalan po ng seller natin. Thank you po. God bless sa ating lahat.